Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening to all of you kung anong oras mapanood ninyo ang aking vlogs. At ako guys ay galing pa sa aming meat shop. Maaga akong nag-open doon dahil meron tayong delivery sa Pure Foods. Mga chicken nuggets ang order natin kasi last order ko ay walang chicken nuggets. And then, ngayong araw na ito, Sabado, ay maaga kaming mag-close. Siguro mga alas 3 or 2:30 magsimula nang magliligpit ang aking mister kasi pupunta kami ng Tagum City, birthday ng aking ikalawang apo. So under time kami ngayon, kaya nga ako ay maagang nag-open. Kung sa Bisaya pa, nangyawat pa ko guys, nga mahalinan. So nag-open ko mga wala pa 8 a.m. Tapos, sorte kaayo kay meron akong isang customer na 3 kilos na pork belly ang binili niya. Tapos, sumunod, mga whole chicken ang binili ng aking mga customer. So, umaga pa lang ay medyo nakabenta na tayo ng malaki-laki. Kasi, under time nga kami, at ako'y naghihinayang guys, no, pero hindi kami pupunta sa birthday ng aking apo dahil hahanapin nila kami doon. So, si Mr. na lang ang mag-close doon. Ako ay umuwi dito. Dito ako nagba-vlog dahil marami akong video na nasa cellphone ko na hindi ko pa na-i-edit. Meron lang akong i-share sa inyo mga sis kasari, no? Paano natin makapture or paano natin makuha si customer. So, ano ang ating dapat gagawin para ang ating customer ay walang planong bumili at pagdating niya sa tindahan mo ay maisipan niyang bumili pag nakita niya ang mga display, yung mga paninda mo, klasik-klasing paninda. So, dito sa akin, no, based on my experience, kasi ako talaga guys ay naglalapag talaga ng lamesa. Nagdi-display talaga ako sa labas ng aking sari-sari store, sa aking mga frozen foods, mga hotdog ko, lahat ng mga display ko na nasa loob ng freezer. Pagdating ng alas 3 ng hapon ay nilalabas ko talaga yan siya. Ilalapag ko talaga sa aking lamesa. So, pag ikaw ay merong mga frozen foods, no, kung ang binibenta mo ay hindi lang sari-sari store, meron ka ding kagaya sa akin, meat shop, maliit na meat shop, ilapag nyo talaga guys sa tindahan ninyo, sa lamesa ninyo para ma-attract ang mata ni customer, no. Pag nakita niya na marami kang display, ang mata ng customer kasi guys ay mag-scan yan siya kung ano yung pwede nilang bibilhin, lalo na pag mga pang-ulam. So, ang aking lamesa ay punong-puno yan. Pagdating ng alas 3 ng hapon, mag-display ako ng hotdog. Meron akong pork chorizo na napakalakas dito. Merong maliit, ang packing niya, merong malaki. So, ang maliit ay 25 pesos ang benta ko. Ang puhunan ko dyan ay 16 pesos lang. 25 ang benta ko. Tapos, 30 pesos ang puhunan ko sa aking pork chorizo. 45 pesos naman ang benta ko sa aking pork chorizo. So, pag mag-scan si customer, ma-attract talaga yan siya guys. Pag marami kang display sa yung tindahan na pwede niyang bibilhin kung gusto niya ng chicken, gusto niya ng hotdog, frozen foods, karning baboy, pork belly. So, makapture mo na siya. So, yung mata niya ay maiiwan na sa yung display, sa yung table meat shop, no? Kung kagaya sa akin, meat shop ang binibenta mo. So, kailangan talaga punong-puno ang tindahan. Ang yung display, maraming klaseng pagpipilian si customer. So, yung iba, yung mind ng customer ay doon sa kabila, sa kompetensya mo, doon siya bibili. Pag nakita niya na fresh yung display mong karning baboy, lalong-lalo na sa pork belly, maiiwan na yung mata niya guys, maa-attract na yan siya. So, dyan na siya bumibili sa'yo, sa tindahan mo. So, yan yung sinasabi ni Mr. na makapture mo ang customer, ma-attract sa paninda mo. Okay? At isi-share ko sa inyo, no, ngayong araw ng Sabado, marami kaming mga kaganapan. And then, pagdating ng aking anak ay mag-prepare na kami, maliligo na ako guys, hindi pa ako naliligo. At pupunta na kami ng Tagum. Okay? And thank you so much guys for watching my vlog. At sa aking mga viewers, sa aking silent viewers, thank you talaga. At sa aking mga bagong subscribers, thank you. Ingat po kayo. And God bless us all. Bye-bye. Hello guys, good morning, good day. Meron tayong 3 case na chicken nuggets galing sa Pure Foods kasi matagal na akong walang stocks guys, no. Last deliver nila ay walang stocks na mga nuggets. So, chat sa akin ang ahente na meron daw silang stocks. So, nag-order tayo ng 2 case dyan na
sulit pack, and then isang case ang ating breast nuggets. So, ngayon ay araw ng Sabado at 2:30 kami guys mag-close ngayon kasi birthday ng aking apo at kami ay pupunta ng Tagum City. So, eto ay nagdi-display tayo lahat. Meron tayong karneng baboy, meron tayong hotdog. So, ito guys ang ating dressed chicken. Meron din tayong chicken wings and ito ang ating pork pierna kasi yung aking order na carcass ay hindi pa dumating. So ako ay nagbabaka sakali na marami tayong mamimili ngayong umagang ito. Medyo malakas tayo guys, no? Meron akong isang customer, 3 kilos na pork belly ang binili niya. So medyo malaki na ang ating benta ngayong umaga. At ito, nagde-display tayo lahat ng mga paninda natin kasi ako ay naghihinayang kasi mag-undertime kami ngayon. So, mas mabuting marami tayong display para very attractive yung ating lamesa. At ito ang laman ng aking freezer. At ina-arrange ko na yan siya guys dahil ako ay uuwi pa. So, dito marami tayong mga Virginia hotdog kasi Friday kahapon at meron tayong delivery ng mga Virginia pero meron ding walang mga big shots na king size na mga hotdog. Pero yung mga Virginia 250, mga champion chicken loaf, yung mga fast moving ay available dito sa aking tindahan. So ito guys ang update natin ngayong araw ng Sabado sa aking sari-sari store. Yan guys, marami pa tayong stocks and then meron din kami mga soft drinks na pinamili sa Lots for Less noong isang araw. So marami tayong stocks dahil malakas talaga guys ang mga palamig dito sa aking tindahan. So, ito yung mga napamili namin. Nandito kami sa Lots for Less at nagkuha tayo ng Royal and then Sprite. Alam nyo guys nag-increase na ang Coke Swak to 144 na ang isang case. Pero pwede pa naman siya sa 15 pesos kasi sa 20% ay napasok pa siya sa 20% na patong natin na 15 pesos kasi ang puhunan ay 12 pesos. So, ito yung mga napamili namin. Ito isang pushcart. Ang plano ko guys, ang bibilhin ko lang dito ay mga sibuyas Bombay kasi hindi ako nabili sa palengke. 140 ang kilo sa palengke. Dito ay 124 lang. So nagkuha ako ng worth 1,500 na sibuyas Bombay and then may nakita ako mga Sprite and Royal, nagdagdag na lang ako and then Coke mismo. So ang Coke mismo ay 195.60 sa Lots for Less. So ito na lahat at tapos na kami at lumabas na kami sa Lots for Less and then uuwi na sa tindahan kasi ang aking isang sales lady ay wala ngayon, no? Nag-absent si Maria Lynn kasi nilalagnat daw siya. So kami ay nagmamadali na dahil si Marisa lang at ang aking anak ang nagbabantay sa tindahan tapos yung aking anak ay meron pang gagawin na mga activities sa bahay namin. So kami nagmamadali na guys, no? Ganito talaga ang ating daily routine, no? As a sorry store owner, halos palagi na lang magmamadali kasi yung oras natin ay nakapokus lang sa tindahan lalong-lalo na pag hapon na kasi yan yung mga malakas na oras, no, yung peak hours namin sa tindahan panghapon kasi kami. So nadatna namin sa tindahan itong aking supplier ng mga sukang sinamak. Yan guys, pag ganitong oras ay busy talaga kami at ang daming trabaho, sumabay pa yung ating mga stocks na ipapasok sa tindahan at napakasikip ng aking tindahan. So dito meron tayong order na mga sukang sinamak isang case. Yan yung mga soft drinks galing sa Lots for Less. Ito guys ay meron din kaming na pick up na mga dressed chicken, galing din kami sa palengke and then dumiretso sa Uyanggo rin namili kami ng mga mantika, palm oil, 78 ang per kilo. And then meron din akong isang sakong third class na harina. Okay, at yan si Marisa nag-chop ng dressed chicken and ang aking mister. So ito guys ang update namin ngayong araw ng Friday. So namili kami sa Uyanggo rin hapon na hindi namin naabutan yung aming isang suki na medyo mura lang ang kanyang palm oil. So doon kami sa isa, 78 per kilo. And then ito yung aking
binamili sa Lots for Less. Ayan guys, at nagkuha din ako ng mga sugar. Ito yung mga Coke na mismo. Marami pa tayong Coke swak to dyan. And hindi pa natin na-i-arrange yung mga sinamak na suka. So, ganitong oras guys ang peak hours namin. So sa awa ng Diyos ay kahit marami tayong kompetensya at meron pa rin tayong mga customers na mamimili. So ang gagawin lang natin ay kailangan hindi tayo magpapawala ng mga stocks at gawing very attractive yung pagdi-display natin sa ating tindahan, lalong-lalo na sa ating lamesa para ma-attract si customer. At yung mata niya ay ma-attract sa mga display natin. So, instead of doon siya sa ibang tindahan, na siya, ma-capture na natin ang ating customer kasi makikita na niya na marami siyang pagpipilian dito sa ating lamesa, sa meat shop natin. Okay, so ang aking groceries ay back up lang talaga yan guys sa aking meat shop. So, kung wala akong meat shop guys, alam nyo, hindi ako makapagpaaral ng aking mga anak talaga. So, dito naman, meron tayong mga loaf bread. Marami tayong loaf bread dyan.